of heaven is. Ito ay love, joy, peace. Ito ay intangible. This is all spiritual. Ang Diyos nasa puso ko. Yes, totoo po ito. Tama rin ito. Hindi ko sinasabing mali. Personal. Isang bahay na hindi na kinakailangang makita o maranasan ng ibang tao. Ikaw lang ito. Walang hinihingi masyado sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi inner peace lang yun eh. Inner. Ilang, ikaw lang. Ang problema, dito sa dalawang paningin ito, pwede mong paniwalang pareho, lubos. Pero, walang kinakailangang pagbabago sa buhay mo. Hindi ka kinakailangang matransform. Kasi, balang araw pa naman yun eh. Walang heart transformation o spiritual formation. Pwede ka maghintay sa labas ng bahay habang buhay ka. Pwede mong dalhin ang bahay sa loob mo. Either way, hindi ka talaga makakapasok sa bahay, sa kaharian ng Diyos. Hindi pa. Ibig sabihin, hindi natin talaga matatamasa ito ng actual, physical. Ito ay dyan sa bandaryan pa. Ang ating pagsunod ay optional lamang. Hindi kinakailangang sumunod. Ang malungkot, marami sa mga Kristiyano ngayon, hindi napapansin na yung kanilang pinaniniwalaang ebanghelyo ay hindi talaga yung lubos na ebanghelyo tungkol sa kaharian ng Diyos. Sa kanila, basta, okay, napatawad na ako ng kasalanan ko, sigurado na ako sa langit, bye-bye, okay na ako. Secured na ako. Totoo po yun. Pero, mahigit pa na nais ang Diyos na maranasan natin. Hindi lamang, sabi nga yung insurance policy. Sigurado na ako pag ako'y namatay. Pero habang buhay, paano ka na? So, gusto ko pong sabihin ito. Ang pagpapatawad ng kasalanan, masecure ang langit, kailangan po yan, mahalaga po yan, importante po yan. Pero hindi iyon ang buong mensahe na ipinapahayag ng ating Panginoong Kristo. Yun po ang gusto kong iparating sa atin ngayong hapon. Kaya nga ngayon, dalangin ko, magkaroon tayo ng deeper appreciation tungkol dito. Hindi bahay na malayo, hindi bahay na nasa puso lang natin, kundi bahay na maaari mo nang tirahan ngayon. Narito na, matatamasa mo na ngayon na. Tinayo na baliktad, taliwas doon sa inaakala nating tamang bahay na titirahan natin. Kaya nga po ang pamagat ng mensahe ngayon, hindi balang araw, kundi ngayong araw. Ang kaharian ng Diyos, hindi sa bandaron. Ang kaharian ng Diyos, naririto na. Unang punto, basahin po natin sa Marcos 1:14 at 15. Nang mabilanggo si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit na. O ang sabi doon sa ang salita ng Diyos version, dumating na o dumating na ang paghahari ng Diyos. Pagsisiyan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balita. Narito na ang kaharian ng Diyos. Kaya gusto ko yung isang version ko sabi doon, dumating na. Narito na. Hindi balang araw. Ang sabi malapit na. Ibig sabihin ng malapit na, hindi yung darating. Malapit na. Ito na. The kingdom of God is here. Yun po ang sabi doon. Hindi darating balang araw, kundi hindi makukuha pagkatapos mo mamatay, kundi andito na. Mari mo nang maranasan at matamasa, masasalat mo. Mari mong panghawakan.
So narito ang isang kahulugan ng kaharian. Ang sabi ko nga kanina, ang kaharian ng Diyos ay kung saan nangyayari ang kalooban ng Diyos. Kung saan talagang nagaganap ang kagustuhan ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang kaharian ay hindi lamang isang lugar, kundi ito ay kung saan anumang larangan umabot ang paghahari ng Diyos. Kaya ang sabi natin Panginoon sa Matthew 6:33, di ba? Seek first the kingdom of God. Sa Tagalog, unahin mo. Or in another version, pag sumakitan mong pagharian ka, hayaan mong ang Diyos ay maghari sa iyo. Hindi mangyayari yon kung hindi ka papayag. Hindi maaaring ipilit ng Diyos ang kanyang kaharian sa iyo kung labag sa kalooban mo. Kaya nga po ang sabi ni Kristo, seek first. Yan. Hindi sinabi ni Jesus na darating pa ito sa balang araw, sinabi niyang dumating na ito. Available na ngayon. So, ano ang ibig sabihin nito? Ano ang maiiba? Dahil sa pag-iisip na darating pa lang ang kaharian, pwede ba tayong hindi sumunod sa kagustuhan ng hari? Okay na ako eh. Secured na ako ng langit. Pwede ko nang gawin yung gusto kong gawin. Di po ba? Dahil wala pa, saka na tayo magpakabait. Saka na tayo magdasal. Saka na tayo sumunod kay Kristo. Gagawin ko na lang yan balang araw. At ito na mismo ang dahilan para maiwasang gawin natin ito. Pero kung ang kaharian ng Diyos ay nandito na, available na ngayon, sandaling tinanggap mo si Jesus, hindi ka na maghihintay. Mismo ngayon, nangyayari ang kaharian ng Diyos. Sabi nga, today is where the kingdom happens. Or, kung hindi mangyayari ang kaharian ng Diyos, hindi maghahari ang Diyos sa iyo ngayon, kailan pa kaya? Naalala ko tuloy mula nung nagkaroon ako ng understanding nito. Dahil naunawaan ko na kasama ko si Kristo ngayon. Kung may makaka-relate sa atin dito, sa pagmamaneho sa kalye, sakyan, di ba? Dati-dati kasi, hindi pwedeng, ako muna, hindi pwedeng. Ngayon, nagkakaroon na ako ng masigit na biyaya. Sige na, muna ka na. Okay lang ako dito. Kasama ko ang Diyos. Nagkaroon ako ng shift ng understanding na dati-dati, kailangan paglaban ko yung, hindi ka pwedeng sumingit sa akin. Pero ngayon, sa biyaya ng Panginoon, may sumingit man. Okay, God bless you. Bakit? Okay lang mauna siya. Kasama ko si Kristo. Andito si Kristo sa buhay ko. Covered ako ng kingdom ni Kristo. Maaring siya, wala eh. So, okay lang ako. Mauna siya. Sabi nga, this is much greater than this earthly situation. Malimit namin pinag-uusapang mag-asawa, di ba? Yung, those who have less in life, they will fight for anything, for it. Di ba? Yung wala, yung salat, kung ano yung nasa iyo, hindi pwede. Ito na nga lang yung akin eh. Pero dahil mayroong kaharian ng Diyos sa buhay mo, pwede kang magbigay. Kaya mong umibig doon sa hindi kaibig-ibig. Bakit? Buhay ang Diyos sa puso mo. Pangalawa, sa una, ang kaharian ay narito na. Pangalawa, tingnan po natin sa Matthew 28:18-20. Ang bilis ng oras, kaya kailangang
Matthew 28:18-20. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo sa lahat ng mga lahi at gawin silang mga alagad. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, ako'y palagi ninyo kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Ang kaharian ng Diyos ay buhay. Hindi ito isang transaksyon lang. Ang kaharian ng Diyos ay relasyon. Ito ay hindi yung nanalangin lang ako ng acceptance prayer. Okay na yun. Yes, importante yon. That is the start. Pero we should not end doon sa simpleng panalangin yon. Ang buhay sa kaharian, o ang kaharian ay buhay. The kingdom is a life and not a single transaction. Balikan natin yung sinabi ng ating Panginoon doon sa Great Commission. Ang sabi niya, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Hindi lamang niya sinabing, let them decide, pagdesisyonin niyo sila. O hindi sinabi ng Panginoon na, manalangin lang sila ng panalangin ito. Anong sabi? Turuan silang sundin lahat ng iniutos ko. Yes, kailangan tayong mag-decide. Yes, kailangan tayong mag-pray. Pero hindi natatapos doon. Hindi isang sandali lamang, o ang tawag nga ay transactional relationship, kaliwaan. Ito ay isang buong buhay na binago ang pananaw at direksyon. Repentance talaga. Ang tawag doon ay discipleship. Pagsunod kay Kristo. Kaya nga ang tawag ng iba, the Great Omission. Ginagawa ng iglesia, simbahan, yung sinabi na humayo kayo at gumawa ng mga alagad. Pero minsan, naiiwan yung turuan silang sumunod. Kaya nga po mayroong next steps para turuan tayong sumunod. Yun po ang isang mandate talaga. Bakit mayroong next steps? Upang magkaroon tayo talaga ng mas malalim na understanding at appreciation tungkol sa magandang plano ng Diyos tungkol sa Kanyang kaharian. Ito po ang gusto kong sabihin. Ang layunin ng Panginoon ay hindi lamang manalangin at maniwalang ganap o maniwalang tapos na, okay na. Yan ay simula lamang. Pero, sipin natin, meron akong apo ngayon. Si Noah, di ba? Si Noah, napaka-cute. Sipin mo kung habang panahon, gano'n na lang siya, hindi siya lalaki. Hindi na cute yun, di ba? Tayo, bilang mga pinanganak muli sa kaharian ng Diyos, tayo ay, sabi nga ay, tulad ng mga sanggol na bagong panganak. Pero hindi pwedeng habang panahon, sanggol na lang tayo. Ang sabi po sa Roma, creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. Ano yung sons of God? Yung mga anak na nakakatulong sa sambayan. Hindi yung mga sanggol na palaging inaalagaan. Kaya nga, tayo bilang mga tagasunod ni Kristo, kinakailangan tayong lumago din. Kaya nga po, kung tayo ay tumigil na, naposte na tayo doon sa nanalangin ako ng acceptance prayer, okay na yun. Ay pagdating sa langit, sanggol pa rin tayo. Diba? Kasi kung ano tayo dito, dadalhin din natin sa kabila yun, di ba? Hindi naman, well, our bodies will be transformed, but our spirit, our soul, our nature, the best thing we can give to God is the person we become. Hindi pwedeng dito na lang tayo.
importante na tayo ay lumalago. Ang mga taong kabilang sa kaharian ay hindi lang basta miyembro. Ika nga ay nasa listahan lang. Ang mga taong kabilang sa kaharian ay mga disipulo, tagasunod. Mga taong hinuhubog araw-araw. Yes, we are not perfect. We are all in the process. Natututo tayo kung ano talaga at kung paano talaga mamuhay sa kaharian ng Diyos. Sinasabi po ng ating Sister Shadi, ng mga pastor, di ba? Ang kaharian ng Diyos ay may kultura. Ang kaharian ng Diyos ay may distinct identification. Iba ang kaharian ng Diyos kumpara doon sa kultura ng ibang kingdoms. Yan. Yung mga may asawa dito, sipin nyo na lang, kunyari, pagkatapos ng kasal ninyo, sabihin ng asawa mo, okay, kasal na tayo. Bye, see you later. Nagpakasal ka pa, di ba? Hindi po yun ang nais ng Panginoon. Ang kaharian ng Diyos ay pagpasok sa isang relasyon. Relasyon, pakiisang buhay. Kaya nga po yun yung nilalarawan natin nung sa bautismo. Tayo ay kasama ni Kristong namatay, nalibing, at tayo ay nabuhay. Para tayong nakipagkasal kay Kristo eh. Yun po yung nangyari talaga. So ngayon, bilang miyembro o kabilang o pinagahari ang Diyos sa akin, mas interesado na ako kung paano maging katulad ni Kristo sa isip, sa salita, at sa gawa. Nagsasanay pa rin ako kung paano mahalin yung mga galit sa akin o galit ako sa kanila. Yung mga kaaway natin, kaaway ko, pinipilit kong unawain paano sila mahalin. Sinasanay ko ang aking sarili kung paano ako lalago at madedevelop ang aking puso katulad ng puso ni Kristo. Sabi nga ni Apostle Paul, until Christ is formed in me. Nabasa niya na po ba yun? Merong ganong kataga na ang sabi ni Kristo, I labor until Christ is formed in us. Hindi dahil sa ako'y Kristiyano na, kundi dahil buhay si Kristo sa puso ko. Okay? So, ang kaharian ay hindi habang buhay, ay hindi sa balang araw, kundi ngayon na. Pangalawa, ang kaharian ay buhay, hindi isang transaksyon. Pangatlo, ang kaharian ay kabaliktaran ng pamantayan ng mundo. In-overhaul ng kaharian ang understanding natin tungkol sa mundo. Ibang-iba ang kultura ng kaharian ng Diyos. Punta po tayo sa Mateo chapter 5. Yan. Ang tawag dito, ang Beatitudes. Beatitudes. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at naupo ron. Lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at nagsimula siyang mangaral. Sinabi niya, mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad ang mga naghihinagpis dahil aaliwin sila ng Diyos. Next. Mapalad ang mga mapagpakumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. Sa unang tingin, sa pangkaraniwan, kung babasahin natin ito, ang isipan natin, ito ay isang requirement. Ito ay isang checklist. Be poor in spirit, be humble, mourn, maging mas mapagpakumbaba, magluksa,
Pero kung aaralin natin yung Beatitudes, ito ay Sermon on the Mount. This is a whole sermon. Hindi lamang chapter 5, chapter 6 hanggang chapter 7 po yan. Kung aaralin natin talaga ang Beatitudes, makikita natin, ito ay hindi requirement, kundi ito ay description ng mga nasa kaharian na. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Nakatingin si Jesus sa mga tao, yung talagang walang-wala, nangangaral siya, di ba? This is after Matthew chapter 4, verse 17. Yung mga, basahin ko to, nakatingin si Jesus sa maraming tao, yung talagang mga walang-wala, yung mga nagluluksa, yung mga walang kapangyarihan, yung mga sinabi sa mundo na wala. The dregs of society. At sinasabi, kayo, sabi ni Kristo, ngayon, sa kalagayan ninyo ngayon, kayo ang mapalad dahil kayo ay nasa kaharian ng Diyos. Hindi dahil sa kanilang mga sitwasyon, kundi dahil sila ay nasa kaharian ng Diyos. Sa mundo, ang kapangyarihan ay control, pagiging sikat, pagiging successful, tagumpay, palagi kang nasa on top. Yan. Ibang-iba ito sa kaharian ni Jesus. Sa kaharian ni Jesus, it's all about meekness, mourning, purity, peacemaking. At narito ang paraan para malaman natin ang ating sarili. Namumuhay pa rin tayo ayon sa pamantayan ng mundo o ang ating pamantayan ngayon ay yung pamantayan ng kaharian ng Diyos. Hindi inaayos ng kaharian ang pamantayan ng mundo. Pinalitan niya ito totally. In-overhaul ng ating Panginoon. At pang-apat, kaulihan, ito marahil ang magtatali sa lahat. Tawagin natin itong buhay kasama ng Diyos. Ang kaharian ay pamumuhay kasama ang Diyos, hindi lang paniniwala tungkol sa Diyos. The kingdom is entered by living with God, not just believing about God. Yan. Hindi information tungkol sa Diyos, hindi doktrina tungkol sa Diyos, kundi isang actual, interactive relationship with God. At kung ating pong pag-aaralan ng buong Biblia, even in the beginning, ang kalooban, ang nais ng Diyos talaga ay makasama ang kanyang creation. Magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Bagamat nagkaroon ng insertion, ika nga ng insertion ba tawag doon, yung nalihis ng landas ang tao, and yet, hindi iniwan ng Diyos ang tao. Hinabol pa rin niya ang tao. Pinilit niyang makasama pa rin. Gumawa siya ng paraan upang makasama ang Diyos. Ito po ang nais, ang puso, ang layunin ng ating Diyos, ang makasama ka. Nais ng Diyos, makasama ka, magkaroon ng relasyon sa iyo. Pamumuhay kasama ang Diyos. Tulad ng paglakad kasama ng taong lubos mong pinagkakatiwalaan. Naalala ko yung footprints in the sand, di ba? Yung ganun. Interactive. Kausap mo siya, nakikinig sa'yo, hinahayaan kang magsalita, hinahayaan mo siya magsalita. You have a personal relationship. Yan po ang kaharian ng Diyos. Dito, makikita ang kahalagahan ng mga tawag ay spiritual disciplines. Ano yung mga spiritual disciplines? Prayer, fasting, solitude, quiet time, mga moments, mga sandali na you have a personal communion relationship with your King, with your Creator, with your Savior, with your lover, with your God. Kasama mo ang Diyos.
you attend church as part of your relationship with God. Di po ba? Bakit tayo nagsisimba? Dahil gusto natin magkaroon ng mas malalim na unawa tungkol sa ating Diyos. Ito ay hindi para patunayan na seryoso kang Kristiyano. Ewan ko kung gano'n nga. Pero hindi dapat, di ba? Umaten tayo ng church hindi dahil dapat magpakabait ako kasi Kristiyano ako eh. Hindi po. Ito ay actually training, pagsasanay. Kung paano ang isang athlete ay nagsasanay para sa Olympics, ganoon din tayo. Nagsasanay tayo para pag may dumating na moment, challenge, hindi tayo na lose control. We have the fortitude to resist temptation. Hindi performance, dahan-dahan tayong binabago upang maging katulad ni Kristo. Ang tunay na invitation ng Diyos ay kailanman ay hindi maniwala sa tamang katotohanan at maghintay na lamang. Hindi po. Ang invitation ng Diyos sa atin ay, halika, mamuhay kang kasama ko. The kingdom of heaven is here. It is available. Kaya nga yung inawit natin kanina, yung pangalawa, it happens. Yes and amen. Di po ba? God is here. What is preventing God? Or what is preventing the kingdom of God to manifest in our midst? Our decision. It's up to us. Will you let God rule your life? Or will you continue to have your own will? Kaya nga sabi ng Panginoon Jesucristo, manalangin kayo ng ganito. Mangyari ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng nasa langit. Sundin ang loob mo, hindi yung loob ko. Not your will, the will of God. As far as God is concerned, God has given us everything for us to experience His kingdom. It is only up to us. Will you allow Him? Will you let Him rule your life? So, kung babalikan natin yung sinabi ko kanina, yung dalawang bahay, isang malayo or isang nasa puso mo lang. Pareho, hindi makakatulong na lumago tayo sa pananampalataya. Parehong hinahayaan lang tayo na manatili sa dati nating kalagayan. Kaya ang paanyaya sa atin ngayon, pumasok tayo sa bahay. Nandiyan na yung bahay. Pero ngayong hapon, matitirahan na ito sa pamamagitan ng pamumuhay kasama ang Diyos. Hindi lang kung paniniwalaan mo ang tungkol sa Kanya. Kaya ngayong hapon, kung maniniwala ka, ang tanong ngayong hapon ay hindi kung maniniwala ka sa karya ng Diyos. Karamihan sa atin dito, naniniwala tungkol sa karyan. Ang tanong ay kung papasok ka ba at maninirahan. Hahayaan mo ang Diyos maghari sa iyo. Ngayon, hindi bukas, hindi mamaya, ngayon. Hindi saka na pumasok sa kaharian ng Diyos. Maaring sinasabi mo na, ako naman talagang nasa kaharian ng Diyos. Pero sa isang bahay, minsan may mga silid na hindi nagahari ang Panginoon. Maaaring yung silid ng tungkol sa asawa mo. Yung kalooban ng Diyos ba nagahari sa asawa mo, sa inyong, sa pag-aasawa, sa relasyon ninyo? Tungkol sa pera, ang kalooban ba, ang kaharian ng Diyos ba, sa silid ng pera, kumaga, yung isang kwarto, nagahari ba ang Diyos tungkol sa pera? Or merong relasyon na alam mo na hindi kalooban ng Diyos, hindi mo mapaghari ang Diyos dito.
ito ay maaaring isang silid pa rin. Maraming silid sa bahay kasi, di ba? Relasyon na pilit mong, na ayaw mong maiwasan or pinipilit mong iwasan. Mga kadahilanan kung bakit hindi makapaghari ang Diyos sa buhay mo. At dahil doon, hindi mo maranasan ang kapangyarihan ng kaharian ng Diyos. Kung kikilalanin mo ito ngayong hapon, sabi nga ng Panginoon, seek first the kingdom of God, unahin mo, and all these things will be added unto you. God wants you to experience the fullness of His kingdom. So ngayong hapon, kung ito ay iyong desire, meron lamang akong naisilingin sa inyo, dalawa lang. Ngayong hapon, kung ito ay iyong desisyon, gusto ko na hindi lang ito sa iyo, pang sarili lang. Gusto ko na magkaroon ka ng accountability. Kung this is your desire this afternoon, you want God to rule in any area of your life. Ano mang, alam mo yan, ikaw ang makakaalam yan itong sa aspect na to. Hindi pa nangyayari ang kalooban ng Diyos. Dalawa lamang po ang hihilingin ko. Una, maaari bang tumayo ka? Kung walang makakaalam ng desisyon mo, paglabas mo dito, malilimutan mo na yung desisyon mo. Kaya, ang aking hiling, tumayo tayo at gusto kong kunin mo yung telepono mo. Gusto kong i-text mo yung isang tao na magiging accountable ka. Sige po, ilabas natin ang telepono natin. Sabihin mo doon sa isang tao, i-text mo siya ngayon. Nagpasya akong paghariin ang Diyos sa silid ng aking blank, blank, blank. Ano yung aspeto ng buhay mo na gusto mong paghariin ang Diyos? I-text mo yung isang taong yun. Maaari mo ba akong kamustahin dito sa Miyerkules? Nagpasya akong paghariin ng Diyos sa silid ng aking relasyon, silid ng pera, ano man yun, ikaw ang nakakaalam nun. Maaari mo bang kumustahin ako dito sa Miyerkules? Now, you are accountable. And God is with you. Your accountability is what makes all the difference. Kasi kung sa puso mo lang, wala nakakalam nun. Paglabas mo dito, baka malimutan mo na yun eh. But if you're accountable to somebody, God can move in your life. Yan po talaga ang kahulugan, to live under the rule and the reign of God instead of just believing the kingdom of God exists. After this message, dalawa lang yan. Nangyari ang kalooban ng Diyos sa inyo o nakinig lang kayo ng isang mensahe. But it's still up to you. Ang kaharian ng Diyos ay hindi sa balang araw. Ang kaharian ng Diyos ay ngayong araw. Nandito na. Ngayon na. Nasa inyo ang desisyon. And also, if you want to experience maghari ang Diyos sa buhay mo, ito ang araw na tinalaga ng Diyos. Manalangin ka lang ng Panginoon, maghari ka sa buhay ko. Also, mag-text kayo. I-text nyo yung number na ilabas po natin yung number.
I-text nyo dito sa number na ito, nagdesisyon akong paghariin ng Diyos sa puso ko. And we are more than willing to help you in this decision that you made. To walk with you, kasama, sabay-sabay po tayong magsanay paano mamuhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, salamat po dahil ikaw ay palaging kumikilos. You are perfecting what you have started, even in the Garden of Eden. And I pray, Father, na ngayong hapon, as your people have heard your message about your kingdom, that you will help them understand, Father, how much the depth, the width, the length, and the height of your love for them, that they will experience your kingdom rule and reign in their lives. Father, help them. Holy Spirit, you can make this happen. As we give to you, Father, our all in all, as we lay open our hearts to you, guide us this afternoon. This is our prayer in Jesus' name alone. Amen.